Okay, magandang gabi mga kaibigan. Kumusta po kayong lahat? At ngayon, pag-usapan natin, share ko din sa inyo mga kaibigan kung paano ba ang pag-apply sa Foodpanda. Ako po ay isang Foodpanda rider simula pa ng 2020 mga kaibigan. At minsan po nagbibiyahe po tayo at minsan po dahil busy po ay hindi na tayo makakabiyahe. Pero sa video ito mga kaibigan, sana po makakatulong ito sa inyo. Baka po naghanap kayo ng trabaho na hawak ng oras nyo. Kung kailan gusto mo mag-duty, pwede ka maka-duty. So, ang video na ito ay para sa inyo. So, kung gusto ka mag-apply sa Foodpanda mga kaibigan, unang-una pag-usapan natin yung mga requirements at mga proseso para mas madali ka makapasok dito sa Foodpanda. So, bago ka mag-apply sa Foodpanda, sana po panoorin mo yung video na ito, buong video na ito mga kaibigan, para mas madali ka makakapasok at alam mo kung ano yung mga gagawin, mga proper na pag-apply sa Foodpanda mga kaibigan. So, ang trabaho ng Foodpanda po mga kaibigan ay tagapaghatid po tayo ng pagkain mula sa vendor at papuntang customer po mga kaibigan. So, yung trabaho natin na make sure natin na hindi po matapon at hindi po masira itong pagkain na hinatid natin at makakarating sa customer ng maayos. So, wag na pong mag-alala mga kaibigan dahil si Foodpanda na po ang magbayad sa pagkain. Wala ka nang lalabas na pira at ang gagawin mo lang kung cash on delivery yung pagkain. So, kunin mo yung bayad at saka kung paid online, mayroong tinatawag diyan na paid online na dinideduct na lang sa mga bank account or GCash ng Paymaya ng customer. So, wala ka nang kukunin ng bayad. So, meron namang makita doon sa resibo mga kaibigan, sa apps mo, sa cellphone mo, kung ito ay paid online at saka ito ay cash on delivery. So, ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin mga kaibigan, itong mga requirements sa pag-apply ito sa Foodpanda. So, unang-una, ang mga requirements mga kaibigan sa pag-apply ito sa Foodpanda, unang-una, kailangan meron kang motor. Siyempre, mag-deliver tayo ng pagkain. So, yung motor mo nakapangalan sa inyong mga kaibigan, at lalong-lalo na updated po itong registration. So, updated registration po mga kaibigan. At pangalawa, mayroon kang professional driver license. So, professional driver license po inanap dito mga kaibigan. So, yan. So, kailangan na professional driver license yung driver license mo na mayroong hawak ka. So, kung non-pro lang po mga kaibigan, pwede ka pa rin mag-apply pero hindi po motor yung motor rate yung applyan mo, kundi bike rate po mga kaibigan. So, bike lang po yung gagamitin mo sa pag-deliver ng pagkain. So, pwede naman bike yung account mo mga kaibigan, tapos motor yung gagamitin mo. So, pwede din yun. Yung problema lang, mas malulugi ka dahil maliit lang yung fare pag bike rate mo mga kaibigan. So, maliit lang, hindi po malaki. So, yung tag 30 pesos, 40 pesos sa motor, nasa lang yun, nasa 15 to 20 pesos lang po sa bike. So, ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin itong mga requirements na ito. Unang-una kanina na pag-usapan na natin itong motor na driver license at saka ORCR, updated registration. So, tapos driver license na professional. So, meron kang NBI mga kaibigan. So, advice ko sa inyo na NBI po yung kukunin nyo hindi po police clearance. So, NBI. So, pagkatapos ng NBI, meron kang TIN number at saka TIN ID. So, yan lang po mga kaibigan, yung mga importanteng mga documents na yan. Yan po talaga. So, ang gagawin mo mga kaibigan is wag nyo pong ipa-scan. Picturean mo lang talaga sa cellphone at isend mo doon sa link na binigay ko sa inyo para doon kayo mag-apply. So, kung hindi kayo makakapasok sa link na binigay ko mga kaibigan, so mas mabuti na din na mag-research ka sa Google kung saan po mag-apply. Manghingi ka ng link at saka merong mga link doon mga kaibigan, so pwede mo din magagamit sa pag-apply sa Foodpanda. So, ngayon mga kaibigan, ang gagawin mo sa pag-apply sa Foodpanda, unang-una, hanapin mo talaga yung area kung saan makikita nyo na sa palagay nyo mga kaibigan na malakas yung order at saka nangailangan ng rider. Dahil kagaya din yan sa traditional na trabaho na pag hindi na ngailangan ng employee, so hindi na mag-hire. So ngayon, pag mag-apply ka sa Foodpanda sa area na maraming rider, tambak, so hindi na po niya mag-hire mga kaibigan. So hindi ka rin makakapasok at sayang din naman yung application mo. So yan mga kaibigan, yung tips ko sa inyo.
At yung tips ko din sa inyo mga kaibigan, kailangan malinaw yung mga requirements na pag-picture nyo. Sana po yung hindi po against the light at saka malinaw talaga para maganda pagkakuha, makikita talaga lahat ng mga details sa mga valid ID na papasa nyo kay Foodpanda. So ngayon mga kaibigan, sana po nakakatulong ang video na ito. Kung ito nakakatulong sa inyo mga kaibigan, ay paki-subscribe na lang po. At sana po na papalarin kayo, makapasok kayo sa Foodpanda kagaya sa akin mga kaibigan. Nung time na yun na nag-apply ko sa Foodpanda, kailangan ko talaga ng pera. So nakapasok talaga ako at ngayon mayroon na rin akong ibang trabaho pero minsan nagbibiyahe pa din sa Foodpanda. Ride safe po kayong lahat and more power po.